ay i-address lang natin yung question na kung ang YouTube channel ko ba ay pro employees, no? Or kung ang mga videos ko ay para sa mga empleyado, na yung mga videos na makikita nyo sa YouTube channel. Kasi may subscriber tayo na nagtanong kung bakit puro pag-empleyado daw ang mga videos na ginagawa ko dito sa channel ko. Tapos related to that, kasi baka itong iniisip niya, kung ang labor code ba ay pro-employees, no? Pero bago natin sagutin yan, mag-shoutout muna tayo. Ipa-flash ko na lang yung mga shoutout natin dito. Ang impression kasi ng karamihan na ang labor code daw ay para sa mga empleyado, pro-employees. Hindi mo masisi, no? Kasi may mga nakausap tayong employers, companies na ang lagi na sa isip niyan pag may isang labor case, pabor ang DOLE, pabor ang NLRC sa mga empleyado. Ganun ang mga impression niyan, no? Now, ang mga videos natin, kung makikita niyo ang mga nagko-comment diyan, karamihan mga empleyado. Okay? So, hindi natin maiwasan na ang videos na magagawa natin bilang sagot sa mga comments na yon ay nagmumukhang for employees. Kasi nga, yung mga videos na ginagawa natin kadalasan ay sagot sa mga tanong. Kasi sinasabi ko na nga na ang ating sagot sa mga tanong kadalasan ay mahirap i-type lang doon sa comment, no? So mas maganda gawa ng video para maipaliwanag na maayos. Anyway, panoorin niyo muna ang ating YouTube rules. Pause ko rito. Alright, going back sa ating discussion. Sinasabi ko naman yan, yung aking YouTube channel, hindi yan nag-advocate for employees, for employer, o sa anumang sector, no? Hindi ako pro-union, hindi ako pro-management. Wala kaming wala akong ganong inclination or leaning, no? So sumusunod lang ako sa flow ng channel. Depende sa request, depende sa nature ng viewership ng ating channel. Kasi mas gusto kong responsive ako doon sa mga kailangan ng nanonood sa atin at ng mga followers. So it happens na karamihan ng mga nanonood sa atin ay mga empleyado. At may mga tanong sila na ang mga tanong naman nila legit naman. Hindi mo pwedeng i-disregard yung mga ganon. So sasagutin mo. And again, if you are posed with questions na ang sagot ay mahaba, Diyos ko naman, itatype mo sa comment box yon. Ang daliri mo, magkakanda paralyzed na, kakatype, no? So, that's why pinapaliwanag ko sa napakaraming videos ko na ang mga sagot ko sa tanong na mahahaba ay ginagawa ko na lamang ng video. So, siguro itong subscriber na to na nagtanong, yun ang mga napapanood niya, yung mga sagot dun sa tanong ng ating mga subscribers and followers. If it happens na may mga employer na nagtatanong din siguro dito sa ating channel, then may mga videos din tayo nagagawa na nagmumukhang pro-employer. But then again, inherently, hindi tayo pro-employee, hindi tayo pro-employer. No? And we will now connect that dun sa labor code. Ang labor code ba pro-employees? No? Kasi kadalasan yan ang tanong. Ang nakakatawa lang yan kasi kapag nakausap mo ang mga employer, mga company owners, business owners, ang impression nila ang labor code. Ang batas natin sa labor ay pabor lagi sa mga workers, no? Pag nakausap mo naman
ang mga empleyado, no? Ang sabi naman nila, ang batas natin sa labor, no? NLRC, DOLE, mga ganyan. Pabor yan sa employer kasi ang employer daw mapera. So, I don't know, no? So, ganun ang impression both sides. So, kaya hindi mo masasabi na ang batas natin sa labor ay pro-employees, pro-employer sa ganong pananaw lamang, no? So, tingnan na lang natin, no? Para masagot natin yan, tingnan natin ano ba yung mga nakalagay dyan sa ating labor code. Again, ang labor code natin ay isang batas, no? Na tumitingala sa ating konstitusyon, no? Ang ating konstitusyon, meron dyan na yung protection of the rights of the labor, of the workers, upholding yung kanilang welfare. Yan ang mga constitutional provisions regarding labor, no? Promotion ng kanilang welfare, no? Security of tenure, preference of Filipino labor, mga ganon. So, doon sa mga nakalagay na provision, pabor sa labor sa Constitution, or protecting labor sa Constitution, ini-echo yan ng ating labor code sa Article 3, yung declaration of policy, no, ng labor code. So sa declaration of policy nakalagay naman diyan, again, protection ng rights ng labor, promotion ng kanilang welfare, no. So mga ganon. Ibig sabihin, ang ating saligang batas mismo ang nagsasabi na yung mga workers dapat protektahan. Konstitusyon na natin nagsasabi niyan, Pero hindi ibig sabihin at the destruction of employer. Yan. Kaya ang employer binibigyan din ng tinatawag na management prerogative. Duly recognized yan ng ating batas, ang management prerogative, which is the right of the employer to run its affairs, no? So hire, transfer, demote, promote, yung mga ganon, no? So management prerogative to set the time, conditions, mga ganon sa trabaho, no? Ibig sabihin kasi hindi mo masasabing naglilin ang ating batas sa labor on one side only, like in this case yung impression nga pro-employee daw, no? Because kung titingnan mo, both the employer and the employees are two sides of the same coin, no? So, kung ito yung ating batas, you look at two sides, hindi ito mabubuhay nang wala ang employer, nang wala ang employee. Dapat nandun sila lagi, no? So, nababalanse naman itong ating labor code, ang ating labor law. So, bakit meron tinatawag na parang sabi nila pabor daw sa empleyado, no? Essentially kasi, kung babasahin mo yung mga desisyon ng Supreme Court, makikita mo dyan na nire-recognize na ang mga empleyado ay mas mahinang party sa employer-employee relationship. Parang gano'n ang ibig sabihin. Kung ito si employer, malaki. Si empleyado, maliit. So, ang ibig sabihin, parang kayang tirisin kung tutusin, no? Kung gano'n ang disparity ng kanilang size. So, kaya nagkakaroon ng protection doon sa empleyado, no? Para maiwasan ang pang-aabuso. Not protection na in a sense na lagi mawawasak ang ating employer. Hindi ganon. So, kaya nagkakaroon ngayon ng tinatawag na equilibrium doon sa rights ng employer tsaka employee. So, ibig sabihin, pumapantay ngayon yung right to security of tenure ng empleyado na protektado ng ating konstitusyon at ng ating labor laws at ang management prerogative din. No? Binabalanse yan. Balanseado yan, So, if you look at the provisions ng ating labor code, ganito kasi yan. May mga batas dyan sa ating labor code, lalo na sa mga benefits, na ang presumption ay pabor sa empleyado. At meron ding mga presumption na pabor sa employer. Ano yung mga halimbawa ng presumption na pabor sa empleyado? Si empleyado, kailangan mo lang patunayan na may ID ka, employer ka, may kontrata ka, may DTR ka. Then, once na patunayan mo na yan, ang presumption dapat may sahod ka. Dapat may 13th month pay ka. Basta naka 1 month in service ka. Dapat may service incentive leave ka. Yun ang presumption agad dyan, no? May ganun ka lang, may ganun presumption na yun. So, ibig sabihin, hindi mo na kailangang i-produce ang evidence na wala kang mga ganun.
Hindi mo na kailangan i-prove na entitled ka sa sahod. No? Hindi mo na kailangan i-prove na entitled ka sa 13th month pay. Once na nakita na empleyado ka, may payslip ka, may mga DTR ka, may proof, may kontrata ka na talagang empleyado. Kasi ang assumption, pumapasok ka sa trabaho. Yan ang assumption. Ngayon, ang burden ngayon ng pagpapatunay na hindi totoo yun, nasa part naman ni employer. So imagine natin, na nakaupo ka lang, nag-aantay ka lang, i-debunk yung claim mo na entitled ka sa sahod, sa 13th month pay, sa service incentive leave ng employer. Nakaupo ka lang, waiting ka lang. Ganun lang pinakita mo kontrata, ID, payslip. Then entitled ka na, yung sinasabi mo, sinasabi ng batas natin. May presumption na agad in your favor. Diba? So sitting pretty ka lang, samantalang sa employer, magkandara pa sa pag-produce ng ebidensya para patunayan na hindi ka entitled sa sahod, hindi ka entitled sa 13th month pay, hindi ka entitled sa SIL. So ano yung mga instances na yon na hindi entitled sa employee? Yung hindi ka pumasok. Nakita ni employer na wala sa biometric na nandun ka nung araw na yon. So hindi ka mabibigyan ng sahod. Kung hindi niya kaya patunayan na wala ka doon, then ang presumption, pumasok ka. So imagine mo yun, wala ka namang ginagawa pero pinipresume ng batas na entitled ka sa ganon. 13th month pay, kung walang may pakitang dokumento sa employer na hindi ka naman nag-earn ng ganong basic salary for you to be entitled to 13th month pay, may entitled ka sa 13th month pay. Kung 15,000 per month ang salary mo, at the end of December 24 every year, you're entitled to 13th month pay. Pag hindi nagpakita ng proof sa employer na hindi ka entitled dyan, makakatanggap ka talaga dyan ng 13th month pay. Kahit wala kang ginagawa, no? Wala kang ginagawa na kung ano ng mga papel ang papakita mo. Patutunayan mo lang, nagkatrabaho ka the whole year, no? Parang ganun lang yun. Parang kahit na i-allege mo lang yun makikita naman sa mga payslip mo. So it's up to the employer, no, to oppose yung claim mo. Ganun din sa SIL. Pag naka 1 year ka, that's all you have to do. Sabihin mo lang, hired ako ng ganito, automatic. Pagka kinumpute at 1 year na, ang presumption dyan, may SIL ka na. So imagine mo yung pabor sa empleyado yung ganong presumption. Okay? So, kung gustong labanan ni employer yun kasi hindi totoo, then magpakita siya ng ebidensya. Imagine mo kung hindi totoo yung sinasabi mo tapos wala siyang ebidensya, o di panalo talaga si employee dyan. Now let's go to the other side of the coin, si employer naman. Si employer naman may mga presumption na pabor din sa kanya, no? Pagdating naman doon sa mga benefits not incurred in the ordinary course of business. So halimbawa, yung mga holiday pay premium, no? Yung special day, yung rest day pay, no? Yung mga vacation leave na yan, no? Ito yung mga benefits na normally ini-enjoy ng mga empleyado na kung hindi ang burden naman ito nasa empleyado naman to prove na entitled siya kasi hindi automatic. Di tulad kanina sa sinabi nating sahod, 13th month pay, SIL. Ang presumption pabor sa empleyado. This time, ito, ang presumption pabor sa employer, no? So, bakit siya naging pabor sa employer? Halimbawa, yung holiday pay premium, bago ma-entitle sa premium ng holiday pay, yung empleyado, kailangan magpakita siya ng proof na nagtrabaho siya ng holiday. So, imagine mo yun halimbawa kung nagtrabaho nga sa empleyado, pero wala siya may ipakitang proof na may DTR na permado ng employer, di nasayang talaga yung pagod niya. Yung pasok niya doon sa araw na yun. Kasi, wala siyang maipakitang document na pumasok siya nung holiday. Imagine mo yung presumption pabor sa employer yan. Rest day. Nag-rest day work siya. Pero wala siyang maipakitang papel na nandun siya sa opisina nung rest day na yun. Wala siyang ipakitang document. Katotohanan lang ang armas niya. Again, sabi natin, hindi ibig sabihin na sa iyo ang katotohanan. Sa iyo na ang panalo sa labor. Kasi ang labor natin, hindi naman yan Diyos na madidiscern nila lahat, pati yung mga walang dokumento, no? Limited lang naman yan sila sa kung anong ebidensya nakikita nila using yung visual nila, sense of sight, saka yung analysis nila dun sa kaso, no? So, kung wala maipakitang ganun, then there's no way for the court to rule in your favor kasi si employer nag-enjoy ng presumption yan
na wala kang mapatunayan, di wala siyang dapat bayaran, no? Wala siyang dapat bayaran. Ganon din sa mga payment for overtime. Hindi mo napatunayan na pumasok ka lagpas ng 8 hours, after ng 8 hours, entitled ka sa overtime pay. Hindi ka nakapagpatunay na nag-overtime work ka in a DTR duly signed by your employer. Wala kang overtime request form na aprobado, then hindi ka babayaran ni employer kasi the presumption is in favor of employer na hindi siya obligadong magbayad kung wala kang mapatunayang work ng mga ganong panahon, mga ganong oras, kasi those benefits are benefits incurred not in the ordinary course of business. Yun ang presumption in favor of the employer. So you cannot say na ang ating batas sa labor ay pro-employee or pro-employer. No? There is that protection on both sides, depende sa sitwasyon. And that's where the labor laws make sense. So, kaya nga, lagi tayo, ang sinasabi natin, kapag ikaw pumunta sa labor, nagreklamo ka, dapat may dala-dala kang ebidensya. And you should watch my videos kasi may mga video na ako na sinasabi ko kung ano yung mga presumption na pabor sa empleyado at ano ang mga presumption na pabor sa employer. So that when you go to labor court, may dala kang kaso o nagsampa ka ng kaso, alam mo kung ano ang ebidensya na dadalhin mo. Panoorin mo yung mga videos na dito sa channel ko. Hindi ko na mauulit hindi ko na isa-isahin dito yan. Pero may ginawa na akong video na gano'n. Para alam mo kung saan ka, siguro itong employer nag-comment, hindi na panood itong mga videos ko about presumption. Guys, huwag kayong magko-conclude. Huwag kayong magko-conclude dito sa channel ko nang hindi niyo napanood lahat ng videos ko. Alright? So I suggest, panoorin niyo yung videos ko bago kayo maglagay ng label or mag-assign ng kung ano mang impression sa akin hanggat hindi nyo napapanood lahat ng mga videos ko. So you know where I'm coming from. Okay? So ganun na sa labor code natin. You now look at Article 297 in relation to Article 279 before. 294 na yata ito ngayon. No? You will have there yung presumption na kapag hindi napatunayan ni employer na valid ang dismissal sa isang empleyado, illegal dismissal yan. Kasi the burden of proof, pag tinanggal ni employer sa empleyado, is on the employer to prove the validity of dismissal. Yan ang presumption. Now, let's go to the constructive dismissal. Sa constructive dismissal, kapag hindi naman napatunayan ni employee na siya ay constructively dismissed from service, na mayroong dismissal na nangyari, then walang dismissal, walang illegal dismissal, no? Kasi in the case of constructive dismissal where the claim is tinanggal daw si empleyado pero dinideny ni employer na tinanggal siya, the presumption is hindi siya tinanggal, no? Illegally, kung hindi na patunayan na meron ngang dismissal in the first place. So it means ang burden na kay employee to prove first na merong dismissal na nangyari. So before the court can resolve the issue on illegal dismissal, the fact of dismissal should first be established. So, again, yan naman presumption na pabor naman sa employer kapag constructive dismissal. Kapag admitted ang dismissal, ang presumption naman pabor kay empleyado kasi kung hindi ma-overcome ni employer ang burden na validly dismissed from service yung empleyado na tinanggal niya, then the rule will be illegal dismissal yan kasi hindi niya na-overcome. Kahit sabihin pa natin nagnakaw yan tapos hindi niya kayang patunayan, then the truth has nothing to do with that. Kasi yung truth na hindi nakikita ng ating mga maestrado, minsan hindi yun ang nananaig. Yan ang malungkot at understandable naman kasi hindi naman just ng mga labor arbiter natin binigyan sila ng mga mataas na level ng katalinuhan at experience at practice, no? Pero they are not gods na masasabi natin na meron silang parang omniscient ba yun, yung superpowers na kayang tingnan kahit na walang makitang papel, kaya nang husgahan. Hindi naman sila ganon. So let's not look at our magistrates as ganyan. That's why kung ganon ang ating mindset, then that tells us to supply evidence to support our claim kapag ang presumption ay hindi pabor sa atin. Now, very important guys that you know
yung rules on presumption sa ating mga labor cases. May mga videos na ako tungkol dyan. Panoorin nyo. Marami kayong matututunan dyan. And bear that in mind kapag nagkakaso kayo. Ganun din sa mga employer. Ganun din sila nagtanong sa akin tungkol dun sa kung ako ba ay pro-employee, no? At kung mga nagtatanong na kung ang labor code ba natin, ang labor laws natin ay pro-employees. Guys, kung mayroon pa kayong gustong i-clarify, do that in the comment box below. Alright? So again, I hope you find this video helpful, and if you do, please share this with your friends, your colleagues, your family members, your boss, your managers, the owners, etc. And from the bottom of my heart, I want to thank you for watching this video, and I hope to see you in the next one. God bless.